Kung natatandaan niyo po mga kapatid, last week, pinag-aralan natin ang hiwaga ng Trinidad at ang Diyos na hindi binubuo ng mga bahagi. Yan ang pinag-aralan natin last week. Ang pagka-Trinidad ng Diyos at ang kanyang kalikasan na hindi binubuo ng mga bahagi. Gusto ko lang din bigyan ng linaw dahil meron tayong mga bisita ay ano yung ating tinatalakay. Pinag-aaralan po namin ngayon ang kalikasan ng pagka-Diyos. Pinag-aaralan po namin ngayon ang kalikasan ng Diyos. Anong uri ng Diyos siya? Parang hindi tamang i-refresh yun, pero para sa mababaw at mabilis sa pagkaunawa, pinag-aaralan natin anong uri ng Diyos. Paano siya sa kanyang pagiging Diyos ay iba. Ang tao ay ganito po. Ang tao ay binubuo ng ano? Ikaw na tao, binubuo ka ng bahagi. Meron kang mata, ilong, may puso, may atay, balumbalunan, bituka, paa, kamay, feelings, love, ano pa? Nagagalit, okay? Buhok, mata, naaawa, mga katangian, naaawa, ano pa? Nalulungkot, meron kang tenga. So, nakikita po ninyo na ito ay simbolo, ito ay tao. Ito ay tao, ito ay Diyos. Nakita ninyo dito na ang tao ay binubuo ng mga bahagi. Halimbawa, ito ay mata. Ito ay mata. Itong bahagi na ito ay mata. Una kong gustong ipaunawa sa inyo, ganito ang tao, binubuo ng mga bahagi. Isa siyang kompositong nilalang. Masyadong malalim na pagkatagalog, siya isang nilalang na binubuo ng bahagi. Sino yun? O kami nag-aaway ata sila. Pakiawat. Binubuo ng mga bahagi. Ngayon ganito, kung aalisin ko ang mata, aalisin ko yung bahagi na kung saan ito ay mata ng tao, makaka-function pa ba siya ng ayos? Makakagawa pa ba siya ng ayos? Magiging buong tao pa ba siya? Makaka-function pa ba siya as normal person? Hindi na. Bakit? Walang mata. Ibig sabihin, ang punto, bago ko bigay yung punto, aalisin ko yung kamay. Makakakilos pa ba siya bilang isang tao? Hindi na. Bakit? Yung dalawang bahagi ng kanyang katawan na bumubuo sa kanya, kamay at mata, ay wala na. So, ang gusto ko ipakita sa inyo dito, na ang isang kompositong nilalang, o ang isang nilalang, muna yung mga bata para kasi mas malakas yung boses nila sa akin. yung nilalang na binubuo ng mga bahagi, yung mga nilalang na binubuo ng mga bahagi, ay aasa siya sa kanyang mga bahagi. Isipin niyo, tingnan niyo ngayon, binubuo kayo ng iba't ibang uri ng bahagi. Meron kayong mata, ilong, puso, atay, at lungs. Pag inalis ko ang isang bahagi sa inyong katawan, hindi na kayo makakapag-function ng maayos. So, ibig sabihin, umaasa ka, saan? Sa mga bahagi ng iyong katawan. Para maging maganda ka, kailangan mo ng maayos na buhok. Nakakadagdag ang tangos ng ilong, kissable lips. Diba? Maglagay ng hikaw. So, ibig sabihin, umaasa ka sa mga bahagi ng iyong katawan. Okay? Ang gusto ko ipakita sa inyo dito, dahil ang tao ay binubuo ng mga bahagi, siya ay isang nilalang na umaasa sa mga bahagi ng kanyang katawan, sa mga bahagi na bumubuo sa kanya. Malinaw po? Dako tayo ngayon sa larawan ng Diyos. Ang Diyos po ay may katangian at kalikasan. Magbigay nga po kayo ng katangian ng Diyos.
Siguro yung madadali lang. Love, mercy, good, ano pa? Gracious, hindi nagbabago, okay? So kung titingnan ninyo, dahil ang Diyos ay merong 1, 2, 3, 4, 5, nagbigay tayo ng 5 katangian, binubuo ba siya ng 5 katangian? Itong gusto kong ipunawa, kaya bibigyan ulit ko at bibigyan din ko, ang Diyos po hindi binubuo ng 5 katangian. Ulitin ko po, ang Diyos ay hindi binubuo ng 5 katangian. Ang Diyos, sa kanyang pagka-Diyos, siya ay pag-ibig. So yung pag-ibig ay hindi niya katangian. Ang pag-ibig ay kanyang kalikasan. Ibig sabihin, ang pag-ibig ay siya mismo. So, ang tao ba ay ang kanyang kalikasan? Ang kalikasan mo ba ay pag-ibig? Hindi. Dahil ang pag-ibig mo ay nagbabago, tumataas, lumalalim, bumababaw, nawawala. Ang Diyos po, dahil ang kalikasan ng Diyos ay pag-ibig, ang kanyang pag-ibig ay stable. Hindi lumalaki, hindi bumababa, hindi umiinit, hindi lumalamig. Ang pag-ibig ng Diyos is infinite. Walang sukat, walang hati, walang katapusan. So, ang Diyos po sa kanyang buong pagka-Diyos, ang kanyang buong kalikasan ay pag-ibig. Paano iba niyang katangian? Ano yung katangian na isa? Goodness. Ang Diyos, sa kanya rin buong pagka-Diyos, ang kanyang buong kalikasan ay kabutihan. So, ang kanyang kalikasan bilang Diyos ay pag-ibig, kabutihan, kahabagan. Hindi ito hiwa-hiwalay na mga katangian na bumubuo sa kanya. Ang Diyos ay hindi binubuo ng mga katangian niya. Nakukuha niyo po ba ang aking ibig sabihin? Ang tawag po sa doktrina na ito para sa ating mga bisita ay divine simplicity. Na ibig sabihin, ang katangian at ang kalikasan ng Diyos ay iisa. Kung ano ang kanyang katangian, yun ang kanyang kalikasan. Di ba? Comforting yun. Dahil kung ang Diyos natin ay ang pag-ibig ay katangian lamang niya, mangangamba ka dahil kung ang pag-ibig ng Diyos ay katangian lamang niya, maaari itong bumabaw, uminit, lumamig. But since ang pag-ibig ng Diyos ay kanyang buong kalikasan, hindi magbabago ito. Siya yun mismo. Ang pag-ibig ay ang Diyos mismo. Ang kahabagan ay ang Diyos mismo. Naging mahabagin ng Diyos, hindi dahil, pakinggan niyo ito. Ang Diyos ay hindi naging mahabagin dahil meron siyang taglay o katangiang kahabagan. Hindi po. Parang mapakikinggan niyo, parang, teka, parang ano na to, bula ang pagtuturo na ito Mga kapatid, ang Diyos po ay hindi naging mahabagin dahil siya ay may kahabagan, hindi po. Naging mahabagin ng Diyos dahil ang Diyos mismo ang kahabagan. Ang Diyos mismo, siya yun mismo. Hindi niya taglay ang kahabagan. Siya yung kahabagan mismo. Kaya kapag siya'y nahabag, kasama ang lahat ng kanyang tinatawag nating katangian. Pag-ibig, kahabagan, dahil ang Diyos ay ang pagiging hindi nagbabago ng Diyos, hindi po yung katangian. Ang pagiging hindi nagbabago ng Diyos ay siya mismo. Yun siya mismo. Yun ang kanyang likas, yun ang kanyang katangian. Ngayon, kung aanin pa natin, lahat ng katangian ng Diyos ay hindi ito bumubuo sa Kanya. Ang lahat ng katangian ng Diyos ay Kanyang isang katangian. Gusto kong bigyan din yun bago ko lumipat. Ang lahat ng katangian ng Diyos, pag-ibig, walang hanggan, hindi nagbabago, mabiyaya, mahabagin, karunungan, nakakaalam ng lahat, kaalaman, kabanalan, lahat ng iyon ay hindi niya katangian. Lahat ng aking nabanggit ay siya mismo. Yun ang kanyang isang katangian. Yun ang isang likas ng Diyos. Nakukuha niyo ibig ko sabihin, para mas malinaw ay ito.
Magbibigay ako halimbawa ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 katangian. Yang 10 katangian na yan, pag-ibig, kahabagan, lahat. Isipin na ninyo lahat ng mga katangian na inyong nalalaman mula sa banal na kasulatan. Hindi po yan ganito na binubuo ang Diyos ng mga katangian. Hindi po. Hindi ganyan ang Diyos, compartment, parang merong composition, hindi po. Hindi ganyan ang Diyos. Maling pagkakilala sa Diyos na isipin ang Diyos ay may pagkakahati-hati. Ikaw ay may pagkakahati-hati. Pwede niyo akong i-dissect. Ang Diyos, palaka, pwede niyo i-dissect. Ang Diyos ay hindi niyo pwedeng i-dissect. Wala siyang bahagi, hindi siya nahahati. Malinaw po ba na hindi nahahati ang Diyos, walang pagkakahati-hati? Ibig sabihin, itong 10 katangian niya ay ang kanyang nag-iisang kalikasan. Malinaw? Okay. Nakakamangha ang Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, i-approach natin ang subject na ito ng may takot, pangingimi at paggalang dahil nakikita natin ang kalikasan ng Diyos. Ang kanyang kalikasan ay hindi nahahati. Ang Diyos sa kanyang pagka-Diyos ay hindi natin kayang lubos na unawain, pero maaari natin siyang kilalanin. Pag-aaralan natin yan. Ang Diyos ay hindi maaaring makilala ng lubos, pero maaari natin siyang makilala ng tama at sapat. Ngayon, naunawaan niyo po na ang Diyos ay walang pagkakahati-hati. Hindi siya nahahati, hindi katulad ng tao. Ang Diyos at ang kanyang katangian ay iisa. Dapat po maging malinaw yun. Ang katangian ng Diyos at ang kanyang kalikasan ay iisa. Ang lahat ng kanyang katangian ay kanyang isang kalikasan. Ngayon, paano ito? Di ba ang Diyos ay may 3 persona? Father, Son, Holy Spirit. Paano ngayon yan? Di ba, pinupunto ko sa inyo, ang Diyos ay hindi nahahati. Pero, ang Diyos ay may 3 persona. Ilang persona meron ka? Isa. Pero ang Diyos ay nahahati. Nahahati ba ang Diyos sa 3? Dahil merong Ama, Anak, at Espiritu Santo? Teka, Pastor, sabi mo, ang Diyos ay hindi maaring mahati. Ang Diyos ay hindi pwedeng i-dissect. Ang Diyos ay hindi binubuo ng mga bahagi. Eh ano ito? Ama, Anak, at Espiritu Santo. Nahahati siya sa bahagi. Mukhang contradicting, ano po? Ang totoo niyan, mga kapatid, hindi binubuo ang Diyos na 3 persona. Sa kalikasan ng Diyos, siya'y iisang Diyos na may 3 persona. Ito ang hiwaga. Ang Diyos po ay hindi nahahati sa 3 bahagi. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Hindi po ganun ng Diyos. Dito ay may hiwaga na dapat natin unawain na hindi natin kayang unawain, subalit malalaman natin ng tama. Na ang Diyos ay hindi nahahati ng 3 bahagi, Ama, Anak, at Espiritu Santo, kung hindi, pakinggan niyo ito mga kapatid. Ang kalikasan ng Diyos ay may 3 persona. Tapos. Hindi natin hinahati sa 3 ang Diyos. Hindi siya magiging 3. Ang Diyos ay isa na may 3 persona. At sabi, Pastor, paano nangyari yun? Yun ang hiwaga. Sampahin mo ang Diyos sa hiwaga na yun. Paano ang Diyos isa, hindi nahahati, pero may 3 persona? Ang hiwaga na yun ay hindi natin kayang unawain. Sambahin mo ang Diyos. Dahil kung kaya natin unawain ang Diyos, Diyos ka na rin. Kung kaya mo unawain ang Diyos, hindi siya Diyos. Eh yun na lamang lalim ng dagat, di natin kayang unawain, hindi naman Diyos yun. May katapusan. Finite. Hindi siya walang hanggan, pero di natin kayang lubos na maarok. Eh how much more ang Diyos? Hindi pa nga tayo nakakalayo. Ilang light years away lang naaabot ng ating machine from Earth to outer space. Hindi pa natin maunawaan ang buong kalawakan, pero hindi yung Diyos. How much more yung Creator? Kaya mo bang unawain ang kalikasan ng Jupiter? Hindi. Walang makakapasok sa Jupiter. Walang makakapasok ba sa Venus? Ang kalikasan ba ng Venus, alam mo ba ang pinaka-itsura ng Venus sa loob? Wala, dahil what is the hottest planet? What is the hottest? Venus.
Finite yun, hindi yun Diyos, pero hindi natin kayang arukin. How much more yung creator ng Venus, yung pinakamainit na planeta. Kaya kung ikaw ay nahihiwagaan at nalilito, huwag kang malito. Ang Diyos ay isang Diyos na may tatlong persona, hindi nahahati, hindi siya tatlong bahagi, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tanggapin mo na merong isang Diyos na may tatlong persona, yung hiwaga na yon. Paano nangyari yon? Sambahin mo ang Diyos doon. Kaya ang pag-aaralan po natin ngayon, pakibigay po ng ating lesson, itutuloy natin yung aplikasyon, mga kapatid. So far, nakakasunod po ba ang lahat? Iniwan natin nung nakaraang linggo yung aplikasyon ng ating pag-aaral nung nakaraang linggo. Ngayon, ang gagawin natin, itutuloy natin sa application. Dahil hindi talaga natin kayang arukin ang kalikasan ng pagka-Diyos, may hiwaga, may misteryo sa persona ng Diyos na hindi natin kayang pasukin at ang dapat natin maging tugon doon ay pagsamba. Pagsamba sa Diyos na hindi natin kayang pasukin, sa Diyos na hindi natin kayang arukin. Ang inyong copy ngayon ay pinalawak na aplikasyon. So ngayon, ano ang aplikasyon doon sa hiwaga na ang Diyos ay hindi binubuo ng iba't ibang bahagi, hindi siya binubuo ng tatlong persona, hindi siya nahahati sa tatlong persona. Merong tatlo o apat na aplikasyon. Ang unang aplikasyon, nang may tiyak at buong pananampalataya, yakapin ang hiwaga ng nag-iisang Diyos na may tatlong persona. Yun po yun. Naniniwala tayo na ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo ay Diyos, pero hindi sila nahahati. Ang hiwaga na yon ay yakapin at sampalatayanan natin. Ang doktrina ng pagka-Trinidad o yung salita pong Trinidad, ang ibig sabihin lamang po nila Trinity, na ang Diyos ay isa na may tatlong persona. Ang doktrina ng Trinidad ay sentral sa ating pag-unawa sa Diyos, ngunit nananatili itong lampas sa ganap na pag-unawa sa Diyos. Wala tayong makikitang, wala diyan may hambing ang Diyos sa ano pa mang bagay. Ito ay sentral sa pagkaunawa sa tunay na Diyos. Dahil kung ang kinikilala mong Diyos ay may isa lamang persona, hindi yan ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos ay isa na may tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya tingnan niyo po, may binabasa tayo kanina na Nicene Creed, pagpapahayag ng pananampalataya, pinapahayag natin. Hindi ito isang kapintasan. Ang sinasabi ng iba, kasi alam niyo po ang nangyayari, sabi nila, ang inyong pagkakilala sa Diyos ay may kapintasan. Bakit? 1 plus 1 plus 1 equals, ano po? 3. O logically, yes. But God is above logic. God is above scrutiny. Ang Diyos ay mas higit pa sa ating pananaliksik. Ang totoo niya, sa Christianity, 1 plus 1 plus 1 is 1. Sabi, paano nangyari yun? Sabi, ayan daw eh, for no-brainer daw yan. Ang doktrina po ng banal na Trinidad, yan po ay hindi subject for arithmetic. Pakinggan niyo po ito. Hindi po ito subject for arithmetic. It is a subject of revelation. Kapahayagan ito. Hindi kapintasan na sa pagpapahayag ng Diyos, siya ay tatlo, may tatlong persona, na isang Diyos, kundi ito ay isang paanyaya para sa atin na magtiwala tayo sa hiwaga ng kanyang kalikasan. Ito ang Diyos, nakakamangha. Magpagtiwalaan mo ang Diyos sa kanyang kapahayagan. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay Diyos at pinahayag niya ang kanyang sarili, isa na may tatlong persona, pagtiwalaan mo siya sa ganun, ayun siya. Alam niyo, mga sinaunang mga ama natin nung church history, iniibig nila ang doktrinang ito. Ang sabi nila, hindi mo talaga kayang unawain ang doctrine of the Trinity na ang Diyos na isa ay may tatlong persona. Dahil ganito, sabi po ni Agustin, ito ang illustration niya. Parang ganito, kung gusto mo unawain paano naging isang Diyos na may tatlong persona, parang ang ginagawa mo, meron kang isang dalang balde,
at pinipilit mong magkasya ang tubig ng dagat sa maliit mong balde. Magkakasya ba ang buong dagat sa isang balde? O kahit yung Orocan yung malaking Orocan. O kahit sa 42 liters, hindi kaya. So ganoon, hindi natin kayang unawain yung kalawakan, kaningningan, yung kagandahan ng persona ng Diyos na siya ay tatlo, ngunit isang Diyos. Sinabi sa Isaiah 55 and verse 9, ang paraan at pag-iisip ng Diyos ay hindi katulad sa atin, ito'y mataas. Iba ang Diyos. Dahil kung ang Diyos ay tulad natin, may hahambing natin sa kalikasan, ang Diyos ay ano? Hindi Diyos. Kaya nga, pinag-iiba dito, dahil kung ang Diyos at ang kalikasan o ang nilikha ay magkapareho, walang distinction. Ito ang Diyos, ito ang nilikha. Nakita niyo ba yung distinction? May pagkapareho ba sila? Ito ang manlilikha, ito yung creation, ito yung isang nilikha. May distinction? Meron po ba? Wala? Meron! Para ipakita, ito ay Diyos, ito ay hindi, ito ay dakila, ito ay hindi. Ang pinagmumulan ng buhay nito ay ito. Para ipakita, there is a big distinction. May malaking pagkakaiba. Ang Diyos ay walang pinagmulan ng buhay dahil ang buhay ng Diyos ay siya mismo. Ang kalikasan ng Diyos ay mabuhay. Ang kalikasan ng nilikha ay ano? Ang buhay ng nilikha ay galing sa Diyos na walang pinagmula ng kanyang buhay. Sa Diyos naman nilikha. Kaya ang hiwaga ng Trinidad ay isang paalaala na ang ating limitadong isipan ay hindi kayang ganap na maunawaan ang lawak ng walang hanggang Diyos. Mga kapatid, I am delighted, very happy to say to you, I cannot understand God. Hindi ko kayang unawain ng Diyos. Alam niyo po kung bakit? Dahil kapag sinabi ko sa inyo na unawaan ko ang Diyos, Diyos na rin ako, or hindi siya Diyos. Pero the fact na hindi natin paunawaan ng Diyos ang kanyang kagandahan. Na, the more you know God, pakinggan niyo to, the more you say, I know God, the more nasasabihin mo yung puso, mas higit pa hindi ko nalalaman sa aking nalalaman tungkol sa Diyos. Pangalawa, magpalago ng pagpapakumbaba sa ating pagkaunawa sa Diyos. Mga kapatid, ang kailangan natin ay magpakumbaba sa Diyos na hindi natin kayang arugin. Pag ikaw ay nasa tapat ng bulkan, nandyan yung lava, anong gagawin mo? Ikaw ba'y maglalaro sa lava? Magbibisik-bisik ka ba sa lava? Hindi, mangingimi ka. Kasi alam mo yung lava ay mapanganib. Alam po niyo, dapat may ganun tayong pakiramdam na kapag pinag-aaralan, tinitingnan natin ng Diyos, hindi tayo parang naglalaro tayo ng apoy. Ang pinag-aaralan natin ay higit na dakila kaysa sa lava. Ang ating pinag-aaralan ay kalikasan ng dakilang Diyos na walang hanggan. Ito ay dapat magpakumbaba. Ito ay dapat ay magdala sa atin sa pagpapakumbaba sa ating Diyos. Dahil the more na nakikilala natin ang Diyos, the more na nare-realize natin, mas higit ang hindi ko nalalaman tungkol sa Diyos. Dapat tayo magpakumbaba. Habang nagsusumikap tayo na maunawaan ang aral ng kasulatan tungkol sa kalikasan ng Diyos, kailangan nating manatiling mapagpakumbaba sa harap ng banal na hiwaga ng Diyos. Na ang Diyos, siya'y isa na may tatlong persona, pagpapakababa doon. Alam po ninyo, sinasabi ng iba, ang kinikilala niyong Diyos ay hindi yan Diyos. Ang sagot ko lamang sa kanila, magbigay ka sa akin ng halimbawa na kinikilala mong Diyos. At sasabihin ko sa iyo na ang Diyos na yon, kapag yan ay kawangis at hango sa mga nilikha, hindi yan Diyos. Kailangan mong hiwalay ang katangian ng Diyos sa isang nilikha. Dahil ang katangian ng nilikha at ang katangian ng isang Diyos ay magkahiwalay. Madali tayong ma-frustrate sa mga limitasyon ng ating pagkaunawa. Ngunit, ang mismong katotohanan na ang Diyos ay hindi lubos na maunawaan ay dapat magtulak sa atin na sambahin siya ng may pagkamangha at paggalang. Ano yung sumasamba tayo, kumakanta tayo at sumasamba sa Diyos ng wala sa puso?
Alam niyo kung ano nagdadala doon sa atin? Bakit ang isang church, ang ibang church, o may mga churches na pagsamba nila ay ano, wapalakpak, maluman, malamya, walang sigla. Kita nyo, patotoo yun ng limitasyon ng bagay na nilikha. Naubusan ng battery. Alam niyo po kung ano ang dahilan kung bakit maraming churches na kailangan gumawa ng mga pasabog. Kailangan merong activities, kailangan may drums, kailangan maraming mga pakulo, kailangan may pakomedya, dapat merong mga patawa, kailangan may magandang ilustrasyon para mabuhayan ng church. Kailangan sasabihin ng pastor, oh, buhay pa ba kayo? Magpalakpakan kayo, yung mga lalaki muna. Oh, mga babae naman. At yung mga tao papalakpak at nagtatawanan. At sabi ng pastor, yan, nabubuhay na sila. Kailangan ba natin gumawa ng gano'n para mabuhay ang church sa pagsamba? Alam niyo kung bakit kailangan nilang gawin ang mga gano'ng pakulo? Mababaw ang pagkakilala sa Diyos. Alam niyo ang dahilan kung bakit malamya, walang apoy ang pagsamba? Mababaw ang pagkakilala sa Diyos. Ikaw na mataas ang pagkakilala sa Diyos. Ikaw na may mataas at tamang pagkakilala sa Diyos sa kanyang hiwaga. Kinikilala mo ang hiwaga ng pagka-Diyos ng Diyos na siya isa na may tatlong persona. Kapag ito'y naunawaan mo at namamangha ka, kahit yan ay mainit, kahit tatlo lang kayo, kahit sino pa ang kasama mo, kahit nasa payatas kayo, sasamba ka ng buong puso na may pagkamangha at kagalakan, hindi dahil sa lugar, hindi dahil sa nasa paligid mo, kundi sasamba ka ng may init, apoy, pagkamangha at kagalakan dahil sa iyong pagkakilala sa Diyos. Ano ang nagpapainit, nagpapataas ng pagsamba? Ano po? Pagkakilala mo sa Diyos. Yung hiwaga, yung pagkamangha mo sa Kanya. Ang doktrina ng Trinidad ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi isang nilalang na maaaring ilarawan sa ating mga kategoryang pantao. Hindi pwedeng i-illustrate. Walang illustration. May scientific, nakalimutan ko yung term. Nung ako ay nagturo na sa atin sa Theotalk, napasada ako ang Doctrine of the Trinity, at merong nagsabi, Pastor, parang appropriate na illustration ito. Yung about sa, chemist kasi siya. Nakalimutan ko yung term, pero ang sinabi ko sa kanya, hindi pwedeng i-illustrate ng sinasabi mong bagay ang Panginoon. Alam niyo, simple lang ang sagot ko. Dahil ang lahat ng bagay, lahat ng nilikha, hindi pwedeng sabihin natin na 3-in-1. Ang kape nga, makikita natin na binubuo siya ng tatlo. Kita natin yung may tatlong elemento. Sa chemistry, wala tayo makikita isang bagay na isa pero tatlo. Wala. Lagi silang tatlong elements. Lahahati lagi sila sa tatlong elemento. Kaya sabi ko sa kanya, mamangha ka dahil ganun ang Diyos natin. Hindi mo siya kayang bigyan ng ilustrasyon, hango sa sanglilikha. Ganon kadakila ang ating Panginoon. Ikatlo, mamuhay sa liwanag ng kapahayagan ng Diyos na may tatlong persona. Mamuhay sa liwanag ng kapahayagan ng Diyos na may tatlong persona. Napakahalaga nito. Alam niyo po kung bakit? Yung hiwaga ng Trinidad ay hindi naglalayo sa atin sa Diyos. Hindi. Sa halip, yung kapahayagan ng Diyos na siya ay isa na may tatlong persona, ito ay nag-aanyaya sa atin na tayo sa ating pagsamba, tingnan natin ang ating puso. Dapat kong sambahin ang Diyos na hindi ko kayang unawain ng may malalim, may takot at pagkamangha na pagsamba. Hindi ito nag-aanyaya na ang hirap unawain ng Diyos mo. Dito na ako sa kalahating elepante, kalahating tao. Ang daling unawain. Doon na lang tayo sa Diyos na madaling unawain. Hindi yan Diyos. Dahil kaya mong unawain. Ibig sabihin, kapantay mo lang. Ang Diyos na hindi mo maunawaan, ibig ko sabihin, hindi maunawaan dahil hindi natin siya kayang unawain sa buong niyang kalikasan, pero kaya natin kilalanin, sambahin mo ng may pagkamangha. Ika-4, ipagdiwang ang hindi maunawa ang Diyos sa ating pagsamba. Alam niyo,
Why I love the doctrine of the Trinity? Dahil dito ko lubos na nakilala ang Diyos. Lubos, hindi ibig sabihin nasiyasat ko ang buo niyang pagka-Diyos. Ibig sabihin, nagkaroon ako ng tamang pagkakilala sa Diyos. Dahil alam niyo po kung bakit? Ang iisang Diyos na may tatlong persona, nakita ko, inibig ako ng Ama, namatay ang anak para sa akin, at ang lahat ng mga pagpapala, bunga ng tinapos na gawa ng anak, ina-apply ng Espiritu. At sabi ko, walang makakagawa nun. Diyos lamang. See? Dahil ang isang Diyos ay may tatlong persona, mas higit nating nauunawaan dahil sa kanilang gawa. Pag ba inalis mo ang Ama, makakaroon ka ng kaligtasan? Hindi. Alisin mo si Kristo, lalong hindi. Alisin mo ang Espiritu, lalong hindi. Ibig sabihin, hindi mo pwede paghiwalayin dahil ang gawa ng Ama, Anak, at Espiritu Santo ay isang gawa ng pagliligtas. Sila lang ay may kanya-kanyang gawain na hindi pwedeng paghiwalayin. Kaya pwede ba sabihin natin na si Kristo ay tao lang, nakabahagi siya ng gawa ng Diyos, na hindi mo siya pwede. Kung tao lang si Kristo, alisin mo na siya sa gawain ng pagliligtas. Kaya yan ng Ama. Dahil Diyos naman ng Ama, pero hindi. Patotoo yun. Ito hindi makita ng mga tao nagtuturo na si Kristo ay tao lang. Hindi mo pwedeng ihiwalay si Kristo sa gawa ng Ama dahil kapag inalis mo yun, walang kaligtasan. Dahil ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay isang Diyos. Iisa ang kanilang layunin pagliligtas na may kanya-kanyang gawa. See, mas nakilala natin ang doktrina, mas nakikilala natin ang Diyos dahil sa Ama nakita natin ang pag-ibig ng Diyos, sa Anak nakita natin ang biyaya ng Diyos, sa Espiritu nakita natin ang kapayapaan na binibigay ng Diyos. Yan ang ating aplikasyon. So, any thoughts or questions sa ating pong pinag-aralan? Ang layunin ko po dito ay